Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Rihanna Jean Orsales mula sa CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Salamat po sa panibagong buhay at pag-asa. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at linisin mo po ang aming puso upang maging banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Kayo na po ang siyang manguna sa aming programang Tinapay Mula sa Langit. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay pinamagatang Joshua's Step of Faith. Mababasa po natin ito sa Joshua 3 verse 6 NIV. Joshua said to the priest, "Take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people." So they took it up and went ahead of them. Sa ating nagdaang talakayan, nakilala natin si Joshua bilang successor o kahalili ni Moises. Siya rin ang pinili ng Diyos na pangunahan ng Israel pagkatapos mamatay ni Moises. Si Joshua kasama si Caleb ang dalawa sa 12 spies na nag-encourage sa mga Israelita na magtiwala sa Diyos at pasukin ang Kanaan. Sa talata na ating nabasa ay inutusan niya ang mga paring Levita na buhatin ang kaban ng tipan at mauna sa mga taong bayan. At iyon nga ay ginawa at sinunod nila. Pinakita rito ang pananampalataya ni Joshua sa pamamagitan ng pagsasagawa ng unang hakbang. Marahil sa atin ay hindi madali sa una ang magiging proseso, lalo sila ay naghahanda pa lang sa pagtawid, ngunit mahalaga ang inisyal na aksyon. Mababasa sa Joshua 1:8 NIV, "Keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Pinanghawakan ni Joshua ang mga salita ng Diyos at alam niyang kasama niya ang Diyos kung kaya siya ay makikitaan ng pananampalataya sa kanyang mga gawa. Kung sa ating buhay, tayo rin ba ay may pananampalataya sa Diyos? Kagaya rin po ba tayo ni Joshua na kayang magtiwala at gumawa ng unang hakbang? Sinabi sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Nais lang ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya kahit sa ating paningin ito ay imposible at patuloy po nating panghawakan ang Kanyang mga pangako. May mga bagay po na ipinapagawa sa atin ng Diyos at marahil hindi po ito madali sa simula. Maaaring mapagod po tayo at mahirapan, pero kung buong puso po tayo magtitiwala sa Diyos, alam po natin na magiging worth it po ang lahat. Sa ating pong pagtatapos, alalahanin po natin na sa ating pagsunod na may pananampalataya sa Diyos ay may kalakip na tagumpay at pagpapala. Kaya tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa umagang ito, sa mensahe na aming narinig at napag-aralan. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng pananampalataya sa iyo sa kabila ng anumang sitwasyon sa aming mga buhay. Ganun din ay magkaroon ito ng aplikasyon at ma-share po namin ito sa iba pa po naming mga kakilala. Ganun din po, kayo ang patuloy na manguna sa aming bansa at sa buong mundo. Anuman ang mga kaguluhan ay bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso't isipan at alalahanin namin na ikaw ang may kontrol sa lahat ng mga bagay na nangyayari. Ganun din po ay sa buong maghapon, kayo ang siyang mag-ingat at magproteksyon. Ilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan, sakit at sakuna, at ang iyong kalooban po ang patuloy na maganap sa aming mga buhay. Sa iyo na po
namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming mga gagawin at pupuntahan sa maghapong ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay na salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli magandang umaga and God bless us all.